popular Filipino boy band SB19 expressed their disappointment and concern after watching the group's latest vlog, which included a segment where member Justin shared a distressing experience at Los Angeles International Airport. Time regarding sa kinikwento ko kanina. Mali kasing kinikwento ko kanina. Like, not technically mali, but nakausap ko si Ate Lea. So, what happened actually is, so kanina sa airport, so naghihintay kami ng mga luggage. Tapos, so naka-standby kami waiting for the luggage. So, may lumapit na old lady. Tapos, sabi, nakapagpa-picture na yun. Nagpa-picture na yun kay Stel, nagpa-picture na ganyan. Nakapag-picture si ate. So, parang, kasi naka-standby kami, nakatapat, parang si nanay, nakatapat pa rin yung cellphone. Parang binibidyoan kami or binipicturean, I don't know. So, nilapitan na ng manager namin. Kasi, syempre, uncomfy naman yung nagbibideo sa'yo na standby kayo, tas gets ba? So, hindi, parang yung space naman is, I mean, it's public, pero nasa kami waiting ng mga luggage. Parang ang hirap kumilos, diba? So yun, hindi naman yun, wala naman sinabi si Stel, walang sinabi kahit sino, walang nagsalita or what. Siyempre, as manager, lapit siya, para sabi ni Ate Lea, ay okay lang po ba, mamaya na lang po pagka-settle. So meaning pagka-settle, pag nakuha na lahat ng luggage, before we go, pa-picture kami with nanay. Tapos parang, okay, sabi ni nanay, ganyan. Tapos medyo magkakahiwa-hiwalay din kami. So after nun, umalis na si nanay kay Stel, lumipat naman siya sa akin. Sabi, pa-picture ako. Sabi ko, sige po. Ganyan kasi naghihintay. So, nung pa-picture, nagulit nga ako kay nanay kasi pinicturean niya lang ako talaga dyan. Hindi siya nagpa-picture na gano'n. Pinicturean niya ako. Pero tsaka siya nagpa-picture ng selfie. Tapos nung umalis si nanay, may lumapit na nagtatrabaho sa airport. In the video, Justin recounted their arrival at the airport from the Philippines, describing an encounter with an airport staff member who was Filipino. According to Justin, the staff exhibited a disrespectful attitude not only toward SB19's team, but also toward the members themselves. The airport staff even called their manager, Miss Leah, suplada, which means snobby or not very friendly. The incident reportedly caused discomfort among the group members during their travel. Parang narinig niya ata na sabi ni Ate Lea, mamaya na, later na lang po magpa-picture, ganyan. Kasi nakapagpa-picture naman na si nanay. So, narinig ni kuya na nagtatrabaho sa airport. I think nagtutulong siya sa mga luggages or what. Sabi niya, tinanong si Ate Lea, sabi niya, anong pangalan mo? So, si ate. Tapos sabi, suplada ka? Tapos parang, maayos naman yung pagkakasabi ng manager namin. Tapos, hindi naman siya yung kausap. Na-overheard lang na parang hindi naman pinipigilan na kapag pa-picture na nga eh. Pinapastop na later na lang kapag buo na ganyan kasi nga nakatapat pa rin yung camera kay Stel kahit tapos nakapagpa-picture na and all. So parang syempre uncomfy naman yung sa amin. So as manager, wait lang po, okay lang, mamaya na, ganyan. So okay naman si nanay, diretso nga lang siya, pa-picture siya sa ibang members na nasa ibang lugar, nasa ibang pwesto din eh. Tapos si kuya na nag-work doon, super disrespectful kasi bigla siya nagpaparinig, suplada mo ha, kita mo to? Tapos pinakita niya yung picture niya ng mga nagpa-picture na daw siya kala Piolo Pascual, kala Sir Gary, nagva-vlog pa daw siya. Tapos parang ang dami niya nang sinabi bigla. Like, sabi niya, di pa nga sikat, di nagpapapicture pag sa doon ng camera, ganyan-ganyan daw, kaway-kaway, pero mga suplado naman, ganun. Tapos, parang sinabi niya pa na, Filipino mentality daw, ganun. Basta ang dami niya sinabi mga offensive, I mean, alam mo yun, yung hindi disrespectful na bagay, na especially nagtatrabaho ka doon. And wala namang ginawang mali or masama yung tao. Tapos parang lahat kami parang as in ang lakas ng boses niya. If nandun ka sa area, maririnig mo. And even si nanay na nandun pa sa area during that time, walang paki sa kanya. Kasi nagpapapicture lang siya sa other members. Nagtanong pa nga sa akin si nanay, sabi niya, ay, ano nga pangalan nun? Yung nakakap? Sabi niya ganun.
Like, po, ganyan. Sabi ko, skin po, ganyan, papapicture po kayo, ganun. Tapos lumapit siya. Tapos nakakatawa pa nga kasi pag papapicture siya, pipicturean niya muna bago siya magpa-picture. So parang, bakit siya si kuya na nagwo-work doon sa airport, bakit siya nagre-react ng ganun? It's so, so parang, ako ang ginagawa ko nung time na yun, pakinggan ko siya maigi kung ano yung point niya. Tapos binubuo ko na sana yung mga sasabihin ko kung kakausapin ko siya. But the thing is, hindi ko naman narinig masyado. I mean, parang ang hirap lang gumalaw kasi parang syempre delikado and all. Pero talaga as in super disrespectful. So si manager namin, hindi niya na lang pinansin, hindi niya na lang kinausap, dinedma niya na lang. Ano? Sabi niya, lumapit. SB19? Kasama ka ba doon? Ano sabi sa akin? Sabi ko, opo, SB19 po. Sabi niya, kilala niyo ba si yung may tatlong chicks doon eh. Chicks yung term niya. May tatlong chicks doon eh. Nag-aabang daw, may dala daw mga ganyan. May tatlong chicks doon eh. Sandali, tawagan ko. Tawagan niya. Sabi, binidyo call niya. Dito pa, naghihintay ng luggage eh. Ayan no. Tapos ginaganon sa mukha namin yung video call. Ayan no. Dito pa sila eh. Parang, well, sa mga past tours naman namin, hindi naman ganun na experience namin. Pero like sa Filipino pa namin may experience yung ganun. Tapos, parang it's very normal sa kanila. Tapos parang kami pa yung mali. Grabe. It's, wow. The welcome committee sa pagland ng LA is, shout out to you, kuya.